tatlo pong weather system yung minomonitor natin, tatlo pong bagyo yung minomonitor natin na humahatak sa habagat. Kaya tuloy-tuloy pa rin po yung pagulan. Una po dito ay itong bagyong si Neneng na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Isa po itong tropical depression at base po sa mga datos, hindi naman na po ito inaasahan na lalakas pa. At base po doon sa kinikilos nito, ay wala naman pong chance na maglandfall po ito. Ito po ay kumikilos patungong northern part ng Taiwan. Isa po ito sa humahatag sa habagat at yung isa naman po ay nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility. Papunta na po ito ng southern part ng China. Isa rin po itong tropical depression at hindi na po ito papasok sa ating bansa. At inaasahan po na baka bukas, 24 hours, ay matuluyan na po itong maglandfall dito po sa southern part ng China. Ibig sabihin yan, pag naglandfall, unti-unti na po itong hihina. Pero sa ngayon, kasama rin po ito na nagpapalakas ng habagat. Samantalang yung isa naman po na isang bagyo, isang tropical storm, nasa labas naman po ito ng Philippine Area of Responsibility, nasa Pacific Ocean po ito. Mas malakas po ito kumpara dito sa dalawa. Isa na po itong tropical storm at may posibilidad po ito na maging isang typhoon. So lalakas pa po ito kasi nasa Pacific Ocean pa. At base po ito kinikilos nito, kung hindi po magbabago yung bilis at galaw, by Sunday or Monday ay papasok po ito sa Philippine Area of Responsibility. Ang maganda po sa ngayon ay hindi po natin nakikita na ito po ay tatama sa kalupaan sa Pilipinas. So dadaan lamang po ito sa northern part ng Philippine Area of Responsibility. So ibig sabihin po niyan ay hindi po ito tatama sa Pilipinas, doon nga lang po, ganun pa rin po, hatak pa rin po ito sa habagat. Okay po. So, eto mga susunod na araw po, no, Sir Hiner, Thursday, Friday, hanggang sa araw po ng Sabado, ano possible po yung mga kondisyon ng panahon nating mararanasan dito? Maulan pa rin po ba, Sir Hiner? Opo, actually ito pong bagyong si Neneng, bagamat itong tropical depression, inaasahan po na maglalandfall po ito sa bansang Taiwan within 24 to 48 hours. So mula po ngayon hanggang bukas, Huwebes, pag hindi po ito, paglagpas po nito ng Taiwan, yun yung chance na medyo mag-improve na po yung weather natin. Ibig sabihin, papalayo na po itong nasabing bagyong si Neneng. At by that time, yung bagyo naman po dito sa may malapit na sa China ay naglandfall na po ito. So unti-unti na rin po itong hihina. Ganun pa man, may chance pa rin po na may mga pagulan pa rin po. Nga lang po hindi nakagaya ng mga nakaraang araw na nararanasan natin. Okay. So parang most probably po, Sir Hiner, by next week ba, or earlier next week ay posible na ba na makaranas po ng kahit pa paano maaliwalas na pong weather condition po, sir? Yes, by weekend, unti-unti na pong mag-improve yung weather natin. Lalo na pagdating ng Lunes. Bagamat ang bagyo pong itong nasa labas ng PAR ay papasok pa lang po sa Philippine Area of Responsibility, hindi pa naman po siya masyadong makakahatak. Ang maapektuhan kung sakali pagpasok dito sa PAR sa may parting Mindanao. Maapektuhan po ang Northern Luzon, lalo na ang buong Luzon at Visayas pag ang nasabing bagyo ay malapit na po sa Taiwan. Gaya po nang nangyayari ngayon dito sa bagyong si Neneng. Okay po. And dito sa Pangasinan ngayon, Sir Hiner, ay wala naman na pong nakataas, tama po, na alert or ito yung kamakailan, yung sa yellow alert po, dulot po ng rainfall? Doon sa color coding na heavy rainfall, wala pong nakataas na heavy rainfall warning sa Pangasinan o sa Northern Luzon. Yun nga lang po, yung mga light to moderate na lamang po yung nakikita ng ating Doppler radar, which is normal na ganun po talaga yung epekto ng habagat. Kasi po, hindi naman po ganun kalakas itong bagyo si Neneng. Okay. So eto, may tuturing ba ito, Sir Hiner? Isa sa mga pinakamahabang tag-ulan po na naranasan na as in diretso, itong ngayon, yung nararanasan po. Kasi more than 2 weeks na po ito kung tutusin po, sir. Pwede po, may wala akong datos ngayon pero pagkakaalala ko, may mga taon na halos ganito rin yung nangyari. Sunod-sunod yung bagyo na naka-apekto at sunod-sunod din yung mga pagulan. Ang maswerte lang po talaga tayo ngayon kasi po
kahit na maraming bagyong nagdaan, ay wala naman pong naglandfall. So talagang habagat lang po talaga yung nagpaulan sa atin. Okay, so kung sakali po na, ayun, kung may naglandfall, mas matinding pinsala po, kung sakali, Sir Hiner. Opo, tama po yun. Once na naglandfall yung bagyo, asahan nyo na yan. Malakas na hangin, may mga pag-ulan pa, so yung mga landslide, at saka plus flood, yun po yung mas mararanasan o mas ma-epekto po ng mga bagyo. Okay po. So ayun, panguli na lang, Sir Hiner, baka may mga dagdag na lang kayong mga abiso, of course, sa mga kababayan po natin dito sa Pangasinan po, sir. Yes, maraming salamat sa pagkakataon kasama Marian. Mga kababayan, ang weather bulletin po dito po sa bagyong Sineneng, maglalabas po tayo mamayang alas 11 ng gabi. Sinasabi ko po ito para makapaghanda po tayo, malaman po natin kung nasa na po itong bagyo, lumakas ba, saan pa ito tutungo. Kasi po, iba na po yung may alam, yung sabihin po, ligtas po tayo, kaya nakahanda po tayo pag alam natin kung ano ang sitwasyon o anong nangyayari sa ating bansa. Maraming salamat at magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi rin po, Sir Hiner, at ayun, ingat din po kayo, sir.